Welcome to month of April. This month is my special month. So right now, since na ito ay unang araw po ng April, I'd like to share something with you and how I wish na ito minsay ko sa iyo ay paniwalaan mo, idibdib mo, and of course, isabuhay mo. Alam niyo ba mga kaibigan na tayo pong lahat ay talagang minamahal ng Diyos. Bawat isa sa atin ay may magandang plano ang Diyos. Sana po ay maniwala ka ng Diyos na may plano sa iyo na maganda. Ang kamunduhan lang po, ang diablo lang po ang may planong hindi masama sa iyo. Pwede kang bigyan ng magandang bagay ngayon and then later on, yan din ang sisira sa buhay mo. Kaya may sabi sa Bible, there's a way that seems right unto a man, but will leads him to destruction. So ito lang po ang gusto kong ipaalala sa inyo. Ang salita ng ating Panginoon ay tunay po. Tapat ang Diyos sa bawat isa sa atin. He has a great plan for you and for me. But the only key to obtain the promise of God, to enjoy the blessings of God, the first thing na yung gagawin ngayon ay gawin mong tunay at tapat ang iyong pananampalataya kay Jesus. Why? Because Jesus alone, He is the only way. He is the only for breakthrough. He is the only way for success. And He is only way to get heaven. Why? Because Jesus is the very source of life. Jesus is the source of all success, all the victory of life. Now, mga kaibigan, ito po ang paalala ko sa inyo. Si Jesus po ay buhay. Muli siyang nabuhay. When He died, He was buried, and He rose again after 3 days. Ito po ang ebidensya na buhay po ang ating Panginoong Hesus. Buhay po si Jesus, mga kaibigan, at ramdam niya, nakita niya ang iyong puso. Try to imagine, mga kaigsunan, nung nandito pa si Jesus sa mundong ito. Talagang ang daming himala na ginawa ni Jesus. Ang dami pong sitwasyon na lahat ng mga apostoles ay talagang namangha-mangha na amis sila. Try to imagine, nung nandun sila sa boat, mga kaibigan, and there was a terrible storm. Si Jesus po, mga kaibigan, ay natulog lang po. Talagang hindi affected si Jesus sa mga pangyayari dito sa mundo. Ang kulang lang doon, kasi that time, takot yung mga disipulo eh. Hindi nila napansin na si Jesus pala, nandun lang natutulog. Sinabihan pa nila, hindi ka ba natakot sa mga pangyayari? Mamamatay na tayo. Kaya sabi ni Jesus, nasaan ba ang iyong pananampalataya? Napakaliit po ang iyong pananampalataya. And then right away, Jesus simply commanded the storm, and then instantly, nagkaroon ng mapayapa, nagkaroon ng a very calm weather, mga kaibigan. That's amazing. Jesus is in control, even the nature. He has the power to raise the dead. He has the power to heal the sick. Try to imagine, even si Peter, mga kaibigan, when Peter came to Jesus, and then sabi niya, Panginoon, meron na pong may naniningil daw ng bayad ng buwis. Sabi niya, just go to lake, mag-fishing ka doon. Ang unang isda na makukuha mo, yun, kunin mo yung pira doon sa bungangan ng isda. So try to imagine, ganun talaga ka-amazing si Jesus, mga kaibigan. Yung pira kinuha ni Peter doon sa baba ng isda. And then sabi ni Jesus, pay our taxes, included sa inyong taxes. So mga kaibigan, ito lang po ang masasabi ko, na sana po itong month of April may mabago sa ating mga pag-iisip, na magkaroon tayo ng breakthrough the way we think ourselves. Isipin natin na mayroon tayong makapangyarihan na Diyos. He is able to do beyond. He is able to do exceedingly. Yan po ang ating Panginoong Hesus. Kaya mga kaibigan, wag kang masyadong takot sa pangyayari ngayon, sa crisis natin. Just keep on seeking God. Have faith in the Lord Jesus Christ. Just give your life. Just give your heart. Trust the Lord with all your heart. And then allow Him to do something for you. Allow Him to give you breakthrough.
allow Him to give you, divine connection and opportunity. Just keep serving and trusting God with all your heart. Dahil si Lord po, may magandang plano. Siya po ang may kapangyarihan na magpapala sa ating lahat. Salamat po sa iyong pakikinig. Ito lang po ang simpleng mensahe ko. Salamat sa iyong mga panalangin, sa iyong prayers, sa iyong support sa ating channel dito sa God's Mission TV. Ito pong ating advokasya, mga kaibigan, na sana po ay gagamitin din ni Lord itong ating platform. Ito po ang ating platform na pwedeng makapag-bless ng marami pang tao by simply sharing God's Word, na pag sila po ay makarinig, pwede rin po silang ma-encourage po sa ating mga content dito. So, salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Pagpalain po tayo ng Lord. Ito lang po ang ating mensahe ngayon. So, good morning and God bless po. Bye-bye.